Welcome back sa ating channel. Handa ka na ba sa isang astig na paglalakbay sa mundo ng organ transplant? Sa videong ito, bibigyang pansin natin ang mga natatanging tagumpay sa larangan na ito. Simula sa unang matagumpay na skin transplant hanggang sa mga kahanga-hangang pag-unlad na ating nakikita ngayon. Pero teka, may bonus pa. Aalamin din natin ang mga hamon, mga panganib at ang maaaring kinabukasan ng science na ito na tumutulong sa pagligtas ng buhay. Kaya kunin nyo na ang kape nyo, mag-relax at simulan na natin. Alam mo ba itong astig na science sa tinatawag na organ transplant? Yung parang pagkuha ng sobrang healthy na organ mula sa isang tao tapos ililipat sa isa na yung organ ay palyado na. Parang pagpapalit lang ng gulong na bago. Madalas, ito ay dahil sa mga sakit o pinsala na nagiging sanhi ng mga komplikasyon. Huwag mong isipin na ang organ transplant ay puro puso o bato at ganun lang. Hindi kasama dito ang balat, bone marrow, corneas, pati kamay at mukha. Totoo to, parang sci-fi movie na naging totoo. Pero mga operasyon na to ay bibihira lamang at syempre, komplikado rin. Alam mo ba yung unang organ transplant, balat pala yun? Si Jack Louis Reverden ang nag-umpisa nito taong 1869. Kasunod nito ay ang pagpapalit ng cornea noong 1906 naman. Hindi man kasing astig ng pagpapalit ng puso pero dahan-dahan naman itong nag-i-improve. Sa totoo lang, ang paglilipat ng mga organs ay hindi ganun kadali. Kahit na maayos ang lahat sa panahon ng operasyon, wala pa ring garantiya na ang pasyente ay magiging masigla pagkatapos. May mga pagkakataon na ang katawan ay tumatanggi sa organs at bumabalik sila sa waiting list. Balikan muna natin ang kwento sa Boston sa Massachusetts taong 1954. Yun nangyari ang unang successful na organ transplant sa magkakambal na may sakit sa bato. Kahit na namatay yung isa sa kanila after 8 years, hindi naman kasi dahil sa transplant yun. At simula nun, nagawa na rin natin ang liver, heart at double lung transplants. Ngayon, maaaring isipin mo na ang lahat ng mga organ ay mula sa mga taong pumanaw na. Pero surprise, surprise, mayroong mga buhay na tao na handang magbigay ng parte ng kanilang pancreas, atay, bituka o kahit isang kidney. Astig, di ba? At syempre yung mga taong wala na dito sa mundo ay pwede pa rin naman mag-donate ng mga organs gaya ng puso at ng baga. Mula noong 1968, ang isang organ matching system sa US ay nagsisilbing tulay para sa mga potensyal na organ recipients at donors. Ang sistemang ito ay katulad ng isang galactic network kung saan maaaring maghanap ang mga doktor ng mga organ mula sa iba't ibang ospital na nagbubuo naman ng malawak na pool ng mga donors at recipients. Parang isang malaking organ party na lahat ay imbitado. Dahil dito, mas madaming pasyente ang nakakakuha ng transplant sa tamang oras. But wait, there's more. Hindi lahat ay nabibigyan ng kapareha kahit sobrang dami na ng donors. Sa ilang mga kaso, ang organ donation ay tinatawag na direct donation, kung saan personal na pinipili ng donor ang tatanggap ng kanilang organ. Parang ikaw ang naglalagay ng kapareha sa sarili mong katawan. 98% ng mga living kidney donors gusto nila silang pipili kung sino ang makakatanggap ng extra kidney nila. Pero meron din naman mga sobrang astig na tao na nagbibigay ng organ sa hindi kilalang tao. Kaya tawag naman itong non-directed organ donation. Ang mga astig na taong to ay nagbibigay ng kidney sa hindi nila kakilala. Mula 2002 hanggang 2015, nasa 1,700 na ang mga ganitong bayani. Alam mo naman na mayroong isang tao na nakakatanggap ng bagong organ. Ito ay maaring mula sa isang buhay o sabihin natin hindi gaanong buhay na donor. Pero syempre, may konting chance na, alam mo na, mamatay. At huwag kalimutan na pwedeng magkaroon ng problema kahit ilang taon nang lumipas. Parang yung organ rejection ay yung bisitang hindi mo inimbita sa party pero biglang sumulpot. So, ano nga bang organ rejection? Ito ay yung sitwasyon kung saan ang immune system ng katawan ay nagsasabing hindi ka parte ng katawan na to at lumalaban sa bagong organ na parang isang virus na pumasok. Yung mga reaksyon ng rejection ay pwedeng magdala ng mga malalang sakit sa katawan na tumanggap naman ng organ. Baka nga bumalik pa sila sa waiting list. Ang pinakagrabe, well, kamatayan. But wait, there's more. Yung rejection ay mayroong dalawang type yan, acute at chronic. Ang acute rejection ay biglaan. Para nagloko yung katawan mo ilang buwan lang pagkatapos ng transplant. Yung chronic naman, parang yung tropa mong sumulpot pagkalipas ng isang taon. Dahil magkaibang dahilan ng mga ito, iba't iba rin ang kanilang mga treatment. Gayunpaman, huwag kang panghinaan ng loob. May mga solusyon ng mga doktor para sa organ rejection. Kahit medyo nakakatakot pakinggan,
meron silang tinatawag na immunosuppressive drugs na parang mga lifesaver. Ang mga gamot ito ay nagpapababa sa reaksyon ng immune system mo para hindi atakihin ang bagong organs. Noong 1978, natuklasan ng mga doktor ang gamot na tinatawag na cyclosporine na napakagaling para sa mga pasyenteng sumasailalim sa organ transplant. Simula noon, naging bahagi na ang mga immunosuppressant sa organ transplantation. Ngayon, parte na ito ng treatment plan ng mga nakakatanggap ng organ. Pero syempre, hindi lahat ay perpekto. May mga pagkakataon pa rin na nagkakaroon ng organ rejection. Kapag ang pasyente ay nakaranas ng biglaang pagtanggi ng organ, kadalasan binabago ng mga doktor ang kanilang mga gamot agad-agad. Sa kaso naman ng chronic rejection, mas mahirap ang paggamot. Pero maaari pa rin gawin ng mga pasyente ang kanilang bahagi sa pamamagitan niya ng pag-inom ng kanilang gamot ng may pananalig at pagbabantay sa anumang hindi pangkaraniwang sintomas na maaaring mga ilangan sa pagbabago ng gamot. Alam mo ba, may problema sa kalusugan ng human organs para sa mga nangangailangan at 17 katao sa US ang namamatay araw-araw habang naghihintay ng organ. Grabe, di ba? Pero huwag kang mag-alala. Yung mga doktor at iba pang mga medical pros ay puspusan ang paghahanap ng mga solusyon at isa sa mga ito ay ang xenotransplantation. Ito ay ang paglilipat ng mga organ mula sa mga hayop papunta sa ating mga tao. Alam kong nagtataka ka. Anong klaseng mga hayop ang tinutukoy natin dito? Magkakaroon ba tayo ng pakpak? Well, hindi naman sa ganon. Pero alam mo ba, may puso ng baboy na may binagong DNA na nailagay sa dibdib ng isang tao noong early 2022. Kaya lang unti-unting lumala ang kondisyon niya at nasawi rin ito. Pero kahit na namatay yung taong tumanggap ng puso, may pag-asa pa rin naman na mas mapabuti ang proseso at mas maraming buhay ang mailigtas. Pero hindi lang yun, nakakita rin ng iba pang bagong pagbabago ang organ transplantation. Gaya ng mga hakbang para tigilan ang paggamit ng immunosuppressants na may mga hindi kanais-nais na side effects na nagpapalala naman sa panganib ng infeksyon ng mga transplant recipients. Sa halip na organ donation at transplantation, sinusuri ng mga doktor ang stem cell procedures para makatulong sa pagpapagaling ng mga sira-sirang organ. At ito ang video natin for today. Nalaman natin ang kasaysayan, mga tagumpay at mga hamon na hinaharap ng mga pasyente at doktor sa kahanga-hangang larangan ng medisina. Sa ating discussion, maraming posibilidad ang darating, mula sa xenotransplantation hanggang sa pananaliksik ng stem cell. Anong tulong kaya ang pwede mong maibigay? Well, pag-isipan ang pagiging organ donor at ipalaganap ang kahalagahan ng organ transplantation. I-like mo ng video to, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video. Kita-kits tayo sa susunod na video.